Hi mga Spark, kamusta kayo? At mga Sparks, bag po natin ngayon ay pag-uusapan naman po natin ng mga sikreto para mamiss ka ng isang lalaki after nang i-ghost ka. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para mamiss ka ng lalaki after niyang i-ghost ka is bigla mong putulin ang paghahabol sa kanya. Yan ang unang sikreto dyan upang ang isang lalaki ay mamiss ka pagkatapos niyang mang-ghost sa'yo o pagkatapos niyang hindi magparamdam sa'yo. Ang problema kung bakit hindi ka na mamiss niyan sapagkat nandiyan ka pa, naghahabol ka pa. Diba? Eh bakit nga ba ganun ka-inspired? Hindi niya ako na mamiss kasi naghahabol ako. Oo, kasi yung interest bumaba at yung attraction nawala kasi nandiyan ka pa eh. Diba? Kung gusto mo ng isang lalaki ay mamiss ka, dapat bumalik yung attraction at interest sa pamamagitan ng mystery at challenge. Paano mangyayari yun kung lagi kang nandyan? Diba? Hindi mo magagawa yung formula para tumanim ka ulit sa utak at puso niya. Kaya naman ka-inspired, ayusin nyo naman. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo at talaga namang hiya o pagpapahalaga sa sarili mo. Hindi yung ginost ka na nga, di na nga nagparamdam, ang tagal lang panahon. Maunawaan ko kung bago pa lang eh. Siyempre naman, magtataka ka talaga. Mag-curious ka, mababaliw ka, at kukulitin mo talaga siya. Gagawa ka ng paraan para magkausap kayo, di po ba? Pero kapag sobrang tagal na, tapos nangungulit ka pa rin, habol ka pa rin ng habol, di ka na nga pinapansin eh. Di ka na nare-replyan. Di na nagpaparamdam. Wala lang pakialam sa'yo. Mukha ka ng tanga, at mukha ka ng katawa-tawa. Tapos nandiyan ka pa rin, habol ka pa rin ng habol. Minsan nakakagawa ka pa ng mga desisyon na hindi mo na pag-iisipang mabuti. Nakakahabol mo, hindi naman nagpaparamdam sa'yo. Hindi ka naman kinakausap, di ba? Kaya ka-inspired pag ganyan, putulin mo na yung paghahabol mo sa kanya. Tama na, di ba? Para nang sa ganon ay kahit papaano magkaroon ng tsansa o magkaroon ng chance na isipin ka niya. Kasi ganito yan eh, kapag tumigil ka sa paghahabol mo sa kanya, di ka na rin nagparamdam, hindi mo na rin ginagawa yung mga dating ginagawa mo na message ka ng message, gumagawa ka pa ng ibang account, nakikitext ka pa, nakikichat ka pa, nakikiusap ka pa sa barkada niya, pati pamilya niya, kinakausap mo, nakikibalita ka, nagre-react ka pa lang kung ano sa mga post niya, puro sad girl pa yung pinopost mo sa social media, nagma-my-day ka pa lang kung ano-ano, bang masyado kang apektado at halata at naghahabol sa kanya. Tigil mo yan. Kapag kaganyan, di mo na ginagawa yan, sigurado ako 100% makikurious yan. Kahit sino naman mag-iisip eh. Isipin mo yung taong dating habol lang habol sa'yo, biglang tumigil. Yung dating patay na patay sa'yo, biglang nawala. Yung dating baliw na baliw sa'yo, biglang hindi na ngayon ganun sa'yo. Diba? Sinanay mo siya. Nahabol ka ng habol, bilang mawawala ka, bilang titigil ka. 100%, 100% makikurious yan. Mag-iisip yan. Iisip-isipin ka niyan. Magmumuni-muni yan. At kahit labanan niya pa ang sarili niya, pigilan niya pa ang utak niya na isipin ka, di niya magagawa yun. Mahirap pigilan. Sapagkat meron siyang nakasanayan. At bigla-bigla ka kasi na nawala. Ka-inspired sa mga bagay na pwede mong gawin. Sikreto upang isang lalaki ay siguradong mamiss ka. At kapag namimiss ka ng isang lalaki, malaking bagay, magandang bagay, seryosong bagay. Bakit? Sapagkat kapag namimiss ka na niya, malamang sa malamang, ang isa mga pwedeng idea na pumasok sa isip niya ay ang kausapin ka, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto, ka-inspired, para mamiss ka ng isang lalaki pagkatapos ng i-ghost ka is dapat makita niya, natanggap ko na. Yun ang pangalawang sikreto dyan. Bakit naman ganun ka-inspired? Ano yun? Kailangan ipakita ko, natanggap ko na. Oo, ka-inspired, tama ka. Dapat ipakita mo, natanggap mo na. Kasi pag yun ang nakita niya sa'yo, yun ang napansin niya, na-feel niya, eh ano yan, bababa ang pride niya. Kaya lalong tumataas ang pride eh. Lalo mo lang pinapahirapan ng sitwasyon, lalo mo lang siyang pinapalayo sa'yo, kasi tumataas ang pride. Kasi habol ka ng habol, tapos lagi ka ng lagi nangungulit, nagpaparamdam. Pinapakita mong hindi mo tanggap. Ngayon, yung lalaki, taas ng pride, feeling pogi, feeling high value, feeling kahabol-habol. Diba?
Diba? Pero pagka talaga namang pinakita mo, hindi ka na naghabol, nag-no contact ka na, nag-focus ka na sa sarili mo, tapos nakita niyang tanggap mo na, eh paano ko ba mapapakita kay Inspire na tanggap ko na? Hindi, tumigil ka sa paghabol, tapos mag-focus ka na sa buhay mo, sa sarili mo. Maging masaya ka. Huwag ka na mangulit, huwag ka na mag-post ng mga sad girl. Huwag ka na mag-post ng mga madadrama. Huwag ka na mag-my day o mag-post o mag-story ng mga malulungkot. Parang wala na lang. Parang walang nangyari. Parang wala lang siya sa buhay mo. Parang dumaan lang siya. Hindi ka na apektado. Wala ka ng pake. Tanggap mo na. Yun ang dapat makita niya. Yun ang dapat na ma-sense niya sa'yo. Pag nangyari yan, sigurado ako lalaki niya na mamimiss ka talaga. Bakit? Sapagkat bababa nga ang pride. Bakit niya patataasan ng pride niya sa'yo? Wala ka na nga pakialam. Tanggap mo na nga. Pag bumaba ang pride, doon babalik ang alin? Ang interest. Magiging interesting ka ulit. Ano? Magiging interesting ako? Bakit ka inspired? Kasi nga nakikurious siya. Bakit ka ba nagiging nagiging interesado sa isang bagay o sa isang tao? Kasi nakikurious ka, di ba? Pasok siya ng pasok sa isip mo. Ganun din ang mangyayari sa kanya. Pag ikaw biglang pinakita mo, natanggap mo na, biglang nag-ahabol, tumigil ka na, okay ka na, magiging interesado ka ulit. Magiging interesting ka ulit. Magkakaroon siya ng interest sa'yo. Bababa ang pride, tataas ang interest. At kapag nangyari yun, hindi niya napapansin sa kanyang sarili. Hindi niya na napapansin sa kanyang sarili na unti-unti nang bumabalik ang damdamin niya, pagtingin niya, at ang spark sa puso niya tungkol sa iyo. Bagay na maganda sapagkat ka-inspired. Ang pag-ibig ay muling lilitaw sa damdamin niya, lalo na namimiss ka na niya, ka-inspired. At ang pangatlong sikreto ka-inspired para mamiss ka ng isang lalaki after niyang i-ghost, guys, i-improve mo yung quality ng mga picture mo. Yung pangatlo ka-inspired. Ano yung ka-inspired picture ko? Oo. Yung mga pinopost mo, i-improve mo yung kalidad, yung quality ng mga picture mo. Eh, bakit ganon? Kasi, siyempre, hindi ba kayo nakikita sa personal? Siyempre, malamang sa malamang, dahil nga di siya nagpaparamdam sa'yo, ginost ka, hindi rin kayo nagbi-video call. So, dapat, bawi ka sa mga pwede niyang makita. Bumawi ka sa mga pwede mong ipakita. Picture mo. Diba? O kaya yung video mo, taasan mo rin yung quality. Ano yung ka-inspired? Yung mas maganda na yung mga kuha. Kung pwedeng sabihin natin manghiram ka ng cellphone na maganda ang camera, or kung may budget ka, mag-photoshoot ka. Hindi na yung mga low quality na picture, yung mga malalabo, yung mga mahihinang kuha ng camera. Kasi minsan ang tao, lalo na mga Pinoy, minsan dyan bumabase. Minsan doon nila inaano yung value mo sa picture. Kahit ikaw naman, di ba, pag nakita ka ng picture, yung isa, mataas ang quality ng picture, ang ganda ng picture, sobrang linaw. Maganda talaga yung dating ng picture. Yung isa, hindi gaano. Para sa'yo, so ano mas mataas ang value doon? Di ba yung malinaw, yung mataas yung quality? Eh, ka-inspired paano yan? Bakit? Eh, yung cellphone ko, yung camera, hindi naman ganun kataas, hindi naman ganun kaganda yung quality, malabo yung camera ko. Pag nag-selfie ako, pag nag-picture ako, hindi naman ganun kaganda. Pag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Sabi ko nga, pwede ka namang makiyan. Ako, ganun, ginagawa ko dati. Kung wala pa akong magandang camera dati, mga pinsan ko, kaibigan ko, nakikiselfie ako sa mga cellphone nila, nilinaw ng camera nila, iPhone pa yung cellphone nila. Tapos ang ginagawa nila, sinesend nila sa akin sa Messenger o kaya sa email para di mabawasan yung quality. O ngayon, ipopost ko yun. Ang ganda ng kuha. Ngayon, pag may budget naman, nagpo-photoshoot. Kailangan maganda yung ipopost mo. Magpo-post ka na nga lang, gandahan mo pa. Tapos, kasi i-stock ka niyan eh. Alam ba, hindi ka i-stock niyan? Sigurado kayo inspired, ginost lang ako eh. Ginost lang ako, di na nga nagparamdam eh. Bigla na nga lang hindi nagparamdam eh. Ano pa ako i-stock niyan? Totoo yan, i-stock ka niyan, maniwala ka. Eh, kayo sir, binlock ako, paano yan? O bakit, di ka ba pwedeng unblock? Tapos ipa-block ulit. I-check ka niyan, i-check niya yan. Titignan niya yung mga post mo kung anong makikibalita. Lalo na pag di ka na nagpaparamdam, ayun na nagagawa ng curiosity.
nagka-curious, nag-iisip, nagwa-wonder, bakit di ka na nagparamdam? Isa sa mga pwede niyong gawin. Ang i-stalk ka, ang bisitahin ng Facebook mo, ang tingnan ng mga bago mong post, kaya dapat gandahan mo yung mga ipopost mo, taasan mo yung quality. Gumawa ka ng paraan. Kasi pag nakita niya, wow, parang mas lalo siyang gumanda. Diba? O at least, mas lalo kang gumanda sa mga mata niya. Dahil sa quality, sa ganda ng picture. Paano pag maganda ka na talaga? Paano ako ka-inspired? Di naman ako ganun kaganda. Sabi ng ibang babae, ako ka-inspired, di naman ako ganun kaganda. Kaya nga mas lalo, nagandahan mo yung quality ng picture or video mo. Doon tataas ang value mo. Sa mga mata niya, ang mga kalakihan, ay mga, mga, tawagin na ba, kung di ako nagkakamali, is visual creator kami. Naakit kami sa mga magaganda. Sa mga magagandang nakikita ng aming mga mata. Sa personal man, o sa litrato, o sa video man. Talaga naman ka-inspired. Gawan mo ng paraan yan. Pag in-stalk ka niya, tingnan niya yung Facebook mo, magsisisi yan. Isipin niya, wow, parang mas lalong gumanda. Yun sa mga sekreto para ma-miss ka niya. After ka ng i-ghost, ka-inspired. At ang pang-apat na sekreto ma-inspired para ma-miss ka ng isang lalaki after ng i-ghost ka is, hindi niya dapat makita na masyado kang apektado. Yan ang pang-apat ka-inspired sapagkat pag nakita niya na masyado kang apektado pagkatapos ka ng i-ghost o hindi magparamdam sa'yo, ay talaga naman ka-inspired. Hindi man niya isipin, hindi man niya sabihin o maramdaman talaga, pero sa subconscious mind niya, sinasabing nagtagumpay ako. Diba? Maghahabol sa akin to, yung babae niyan. Maghahabol ka, iniisip niya. Ngayon, dapat pakita mo hindi ka masyadong apektado. Paano gagawin niyo ka-inspired? Huwag kang maghabol. Huwag mo siyang i-message ng i-message, huwag mo siyang kulitin. Huwag mo siyang, yung iba gagawa pa ng ibang account para lang i-message yan Kung ayaw niya, hindi ayaw niya. Kung hindi siya kukontak, hindi mo ka rin kumontak. Lalo na pag wala ka namang ginawang masama. Karamihan dyan, wala namang ginagawang masama. Bigla na lang ginaws Yun na masakit. Tanong ka ng tanong sa sarili mo. Ba't kaya hindi nagparamdam yun? Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Naging mabait naman akong babae, girlfriend, asawa. Bigla na lang hindi nagparamdam. Binigay ko naman lahat. Naging mabait naman ako. Wala naman kaming away. Diba? Ka-inspired paano yan? O bakit? Ako kasi, iba ako Bakit? Kasi ako, may nagawa kasi akong kasalanan. Kaya ka ginose. Dapat mong gawa ng paraan yan para humingi ka ng tawad. Gumawa ka ng paraan para makausap siya, humingi ka ng tawad kung nagkamali ka. Kaya ka ginose kasi nagkamali ka pala Pero wag naman yung habol lang. Mahalaga, gawin mo yung part mo, humingi ka ng tawad, gawan mo ng paraan, bigay mo yung best mo. Pag ayaw talaga na, huwag ka na maghabol. Diba? Kaya sa mga sikreto kayo inspired. Para ma-miss ka ng lalaki, huwag pakita masyadong apektado. Pag nakikita niya masyadong apektado, mas lalo yung tataas ang pride sa'yo. Delikado yan, pag tumaas yung pride, mas lalo hindi magpaparamdam sa'yo. Tumaas na nga ang pride Alam niyo ba, delikado pag mataas ang pride ng tao? Ang pangit pati yan, pag yung mataas yung pride. Alam niyo ba yung sabihin ng pride? Kayabangan. Pagmamatigas. Bilib sa sarili. Pag mataas ang pride niyan, mas lalong i-ghost ka niyan. Kaya naman huwag mong hayaang tumaas palalo ang pride niya. Huwag mo yung masyadong ipakitang apektado ka. Huwag kang maghabol, mag-no contact rule ka. Lahat gawin mo para hindi tumaas ang pride niya upang ang isang lalaki ay bumaba ang pride. At kapag nangyari yun ay sigurado ka inspired. Mamimiss ka niya. At malamang sikreto ma-inspired para mamimiss ka ng isang lalaki after ka ng egosis. Gawin mo tamang takbo ng pag-iisip mo ng panlima ka-inspired. Gawin ka-inspired, gawin ko tamang takbo ng pag-iisip ko. Bakit? Kasi nga, kapag ikaw, ginost ka ng lalaki, may taong mahalaga sa'yo na bigla na lang hindi nagparamdam, di ba? Parang naguguluhan yung utak mo, di mapalagay ang ipag-iisip mo. Kaya yan, nangyayari, habol ka ng habol, nagkakamali ka ng desisyon, kung ano nang pinagagawa mo na mali. Kaya naman, ayusin mo ang takbo ng pag-iisip mo, ang mindset mo. At isa pa, kapag may mali kang mindset, mali rin na magiging resulta ng mga kilos mo. Kaya mas lalo kang iniiwan Kaya mas lalo hindi bumabalik Kaya hindi na kayo nagkakabalikan. Kaya nakakapagsalita ka rin ng masakit na salita. Dahilan kung bakit ayaw nang bumalik sa'yo.
Pag inayos ko yung takbo ng pag-iisip ko kay Inspired, malamang yan, malalaman mo yung mga bagay na tama mong gawin. Huwag manumbat, huwag makipag-away, huwag magmura, huwag magsalita ng masasakit na salita sa kanya, huwag maghabol, huwag mangulit, huwag gumawa ng mga bagay na nakakahiya, huwag ibaba ang respeto sa sarili, huwag ibaba ang value, tanggapin ang katotohanan, huwag siyang habulin, mag-focus sa ibang bagay. Talaga naman, ang mindset mo, ang pag-iisip mo ay napakahalaga sapagkat yan ang una bago ang damdamin. Bago mo maramdaman ang kalungkutan, bago mo maramdaman ang kaligayahan, bago ka may maramdaman sa dibdib mo, ay bago ang lahat sa isip muna. Ang iyong pag-iisip, talaga naman bantayan mo ang pag-iisip mo. Maging positibo ka. At sa mga sikreto, pag nangyari yan, magiging maingat ka. Hindi ka maghahabol, hindi ka mangungulit. Pag nangyari yun, yun na nga. Maaaring ang isang lalaki mag-curious, mag-wonder, isipin ka, at ma-miss ka, ka-inspire. At ang pang-anong sikreto mag-inspire para ma-miss ka ng isang lalaki after niyang i-ghost ka is, dapat mapansin niyang enjoy ka pa rin sa buhay mo. Yan ang pang-anong ka-inspire. Dapat makita niyang masaya ka. Alam niyo, isa yun sa pinaka talaga namang masakit eh. Sabi ka nila, huwag kang gaganti. Maging masaya ka, yun ang ganti mo. Yung iba, ang ginagawang ganti, hindi maganda eh. Ang ginagawang ganti ng iba, hindi tama eh. Alam niyo, ang pinakamasakit na pagganti, yung magtagumpay ka, yung maging masaya ka sa buhay mo, yung hindi ka maghabol, yung maging pakita mong tanggap mo, pakita mong okay ka lang, hindi ka apektado, yun ang talagang mas masakit na revenge o ganti. Diba? Kaysa yung kung ano nung gagawin mong masama, mali yun. Sabi nga sa Biblia, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang gaganti, ako ang gaganti para sa'yo. Diba? Delikado yun. Ang Panginoon ang gumanti para paghihiganti ka ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Yung iba dyan, ginos lang, sinaktan lang, nag-iisip na ng masama. Huwag ganyan, ha? Ayusin mo takbo ng pag-iisip mo. Yung sinabi ko kanina, yung isip mo, bantayan mo. Tanggapin mo, pakita mong masaya ka, pakita mo huwag ka masyadong apektado, mag-enjoy ka sa kasama ang pamilya mo, kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. Hindi lang naman siya ang nagpapasaya sa'yo, hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo, hindi lang naman siya ang pwedeng maging dahilan ng kaligayahan mo, di ba? Mag-enjoy ka, lumapit ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, maging positibo ka, maging positibo yung pag-iisip mo, lumaban ka, lakasan mo ang loob mo, pilitin mo, sikapin mo na maging maligaya sa buhay mo. At kapag nangyari yan, kapag na-practice mo yan araw-araw, kahit mahirap sa umpisa, pero lumaban ka, ay talagang magiging maligaya. At kapag nakita niya na nag-e-enjoy ka pa rin sa buhay mo, kahit iniwang ka niya o nang-ghost siya, o di siya nagparamdam sa'yo, ang lalaki ay talagang maaaring mapaisip, magsisi, at bumalik sa'yo. Sapagkat, sa mga bagay na talagang mapapaisip siya, at mamimiss ka niya, ka-inspire. At ang pitong sikreto mag-inspire para ma-miss ka ng isang lalaki after niyang i-ghost ka is, focus ka sa mga mahal mo sa buhay. Ang papito at pinakahuli, ka-inspire. Pinakahuli, talaga dapat malaman mo na dapat ka mag-focus sa mga mahal mo sa buhay, hindi lang puro sa kanya. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, siguradong maghahabol ka. Dahil nakapokus ka lang sa kanya. Kapag nakapokus ka sa kanya, siya lang palagi ang iniisip mo. Kapag nakapokus ka sa kanya, siya na lang palagi ang laman ng utak mo. Kapag nakapokus ka sa kanya, siya na lang palagi ang inaalaala mo. Kapag nakapokus ka sa kanya, ang buong enerhiya mo, oras mo, ay laging nasa kanya. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalong di ka makaka-move on. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalo ka inspired na talaga namang hindi mo matatanggap. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalo ka malulungkot. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalo ka magkakamali ng desisyon. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalong hindi ka mapapanatag. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalong hindi mo magagawa ang mga sikreto. Kapag nakapokus ka sa kanya, mas lalong hindi ka magiging masaya. Talaga naman ka-inspired. Mag-focus ka naman sa ibang bagay, wag puro sa lalaki. Wag puro sa ganyan. Pilitin mong lumaban at maging masaya kasama ang mga mahal mo sa buhay. Sa mga sikreto sapagkat kapag nagawa mo yan, ay siguradong ang isang lalaki sa katagalan ay magtataka, mag-iisip at manwis ang isang tulad mo. At maaaring magsisi siya at bumalik sa iyo. Ka-inspire. So mga spell po na maraming salamat po mga ka-inspire sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga
hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga Kaspard at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video sa mga gustong magpa-coaching or magpa-advise. Pakimess lang po ako sa aking Facebook, ang profile picture ko at FB ko. Pakichat lang po ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig in relationship. Maraming salamat mga Kaspard. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!